Maraming salamat, Binibining Oro. Ngayon ay dadako na tayo sa kasunod na paksa. Ito ay tungkol sa alamat. Ang alamat ay mga kwento kung saan naglalaman tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ito ay isang katang-isip na nagpasalin-salin buhat sa ating mga ninuno. Ang alamat ay may tatlong bahagi. Ito ay ang simula, gitna at wakas. Ngayon, meron namang mga elemento ng alamat. Una ay ang tauhan. Siya ang nagsiganap sa kwento o siya ang nagbibigay aksyon sa isang kwento. Sa tagpuan, ito ay ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon at insidente. Gayon din ang panahon kung kailan ito nangyari. Saglit na kasiglahan, ito ay naglalahad ng mga panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Sa tunggalian naman, ito ay bahaging nagsasaad sa pakikipagtunggali sa mga tauhan. Ito ay patungkol naman sa mga tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa kanyang lipunan at kapaligiran. Kasukdulan, ito ay ang pinakamadulang bahagi kung saan maaaring makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan. Kasukdulan ay dito na unti-unting malaman na kwento kung saan kung paano niya maisalba ang problemang nasasangkot sa kwento. Sa kakalasan naman ay ito ay isang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyari sa kasukdulan. Kung ano ang naging nangyari sa kasukdulan na ito ay isang koneksyon lamang ang kakalasan, habang sa katapusan ay naglalahad ng mga magiging resolusyon ng kwento. Ito ay isang katapusan ng kwento kung saan maaaring masaya, malungkot o magiging hangin. Ngayon ay magbibigay ako ng halimbawa ng alamat. Maaari ninyong basahin ang nasa screen. Lamang ay magbibigay ng bahagi at elemento nito. Ang alamat ng pinya ay isang kwentong bayan na nagpapaliwanag kung paano nagkaroon ng mga maraming mata ang prutas. Ang tagpuan sa kwento ay sa isang malayong lugar kung saan naninirahan si Aling Rosa at ang kanyang anak na si Pinang. Ang sitwasyon ng kwento ay kung saan mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak na si Pinang. Si Pinang ay palaging binibigyan ng gusto kaya lumalaki ito sa layaw o naging pasaway si Pinang. Ang kasukdulan naman nito ay isang araw nagkasakit si Aling Rosa at hindi na makabangon para gawin ang mga gawaing bahay. Humiling siya sa kanyang anak na si Pinang na magluto ng lugaw. Pero hindi ito nagawa dahil sa kanyang katamaran at dahil sa pagkakapit sa kaldero nasunog ang lugaw. Pinatawad ni Aling Rosa ang kanyang anak at nagpasalamat pa rin sa kanyang pagsisikap. Ang kakalasan sa kwento ay matagal na nagkasakit si Aling Rosa at kailangan ni Pinang na mag-aalaga ng bahay. Habang nagluto si Pinang, hindi niya mahanap ang mga posporo at patuloy na nagtatanong sa kanyang ina. Ito ay dahil si Pinang ay isang matamad na bata. At sa katapusan, nainis na si Aling Rosa sa patuloy na pagtatanong ni Pinang kung saan nailagay ang posporo. Sinabi niya, "Hay, Pinang, sana marami kang mata upang makita mo ang lahat at huwag mo na akong tanungin." Ito ay nasabi ng kanyang ina sapagkat siya ay tamad na bata. Hindi sumagot si Pinang dahil alam niyang galit ang kanyang ina. Lumabas siya ng bahay upang hanapin ang nawawalang kubyertos. Gabi na nang hindi pa rin siya umuwi, kaya nag-alala na si Aling Rosa. Tumawag siya sa kanyang anak, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ng ilang araw, gumaling na si Aling Rosa. Nakita siya ng hindi kilalang halaman sa kanyang bakuran na may bunga na kamukha ng ulo ng tao na napapalibutan ng mga mata. Naisip ni Aling Rosa ang kaniyang sinabi kay Pinang at nagsisisi.
At dahil naaalala niya ang kanyang anak sa prutas na ito, ay tinawag niya itong pinya. Sa pamamagitan ng kwentong ito, natutunan natin ang halaga sa pagmamahal, pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa mga bagay. Ipinapakita rin nito ang katamaran at pag-aatubili sa paggawa ng mga gawaing bahay ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na epekto sa ating buhay at sa buhay ng mga mahal natin sa buhay. Kaya tandaan, dapat tayong maging masunurin at maging mapagmahal sa ating mga magulang. At dito na rin nagtatapos ang aking paksa patungkol sa alamat. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay naisa puso at naipasok ninyo ito sa inyong mga isipan.